putek na yan, tayo pa ho yung ginawang masama. Tayo pa ho yung binaliktad nitong mga Chekwa na to, na kesyo tayo daw ho yung nagsisimula ng gulo. Nakakaloka nga naman. Nung nakita ko tong article na to guys, pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung side nila na pinalabas na Philippine Coast Guard vessels deliberately steered up trouble. Ito ho yung pinagkalat nila doon sa mismong bansa nila na nagmumukha tayong kontrabida. Kung kahapon guys, pinakita ko yung side ng Pilipinas. 'Di ba? Pinakita ko naman sa inyo yung video na kuha ng satellite na kung saan nag-unsafe maneuvers, 'di ba? Itong mga Chinese na to dito sa maliit na barko ng resupply mission boat ng bansang Pilipinas. Kumbaga sa 'di ba, maneuvers nila, blocking maneuvers nila na ginawa, ang nangyari sila ho yung bumangga dito sa barko ng resupply mission ng bansang Pilipinas. So ngayon, 'di ba pinakita ko sa inyo yung video kahapon, so ipakita ko na nga lang ngayon para magets niyo yung context natin. So ito yung video na kuha ng satellite, guys. 'Di ba kita niyo no? Yan, zoom, 'di ba? Sino ba namang tanga? Titingnan nyo Sino ba namang tanga na napakaliit ng barko natin tapos tayo yung babangga sa napakahabang barko ng Chinese Coast Guard? Isipin nyo na lang guys. Isipin nyo na lang Nakikita nyo naman sa video. Kita nyo naman, di ba? I-logic lang natin, di ba? I-logic lang natin. Sinong gago? Sinong bobo ang gagawa na tayo yung babangga sa malaking barko? Ano yan? Willing kayong isakripisyo yung buhay nyo? Kasi ano yan risk yan. 'Di ba? So ngayon, ito yung pinapalabas ng Chinese. So kung meron tayong side, tama nga naman, wag tayong one-sided, 'di ba? So kung meron tayong side, meron din silang side. Actually, nakita ko to kay Sasot. So, naiinis lang talaga ako kasi, 'di ba, kapwa natin siya Pilipino, itong si Sasot na to. Kapwa tayo Pilipino na dapat nag-unite, na dapat nagtutulungan. Kaso, mapapamura ka na lang talaga guys. Ito yung video. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, kita niyo yan? Yan yung side ng mga Chinese. Pasensya na kung medyo maingay. Na tayo daw ho, yung kumat. 'Di ba? Tayo ho yung kumat dito. Sa malaking barko ng Chinese Coast Guard. Tayo daw ho yung nag-cut. Kita nyo naman. Yan. Yan kasi yung pinalabas nila So, ang tanong dito, dati ba kayong gonggong? Halos nga 80% na yung barko ng barko ng resupply mission natin ay gawa sa kahoy. Sorry. Halos 80%, tapos konti lang yung bakal-bakal dyan. Tapos, sino ba namang, di ba, sinong tanga? Isipin nyo na lang guys yung logic Napakaliit natin. Sinong gonggong, 'di ba? Ang babangga sa napakahabang barko. Di madami sanang nasugatan diyan. Madami sanang nagkapeklas-peklas ng katawan diyan kung nangyari man yun na tayo yung bumangga sa napakalaking barko. 'Di ba naman, dati ba kayong bobo? Sasot? Ito yung ano ni Sasot Sabi niya, tama yan, nakipagbanggaan, and I believe Filipino seafarers can provide better explanation here. Imagine. Nagkakagigil. So anyway, ito yung sabi sa balita. Philippine Coast Guard vessels deliberately steered up trouble. Tayo pa ngayon ang naghahanap ng gulo. Diba? Ang galing. Sabi ko na nga ba guys, in the first place, itatanggi nila yan. Meron silang revision na gagawin dyan. Na kahit alam naman ho natin na mali sila, para sa kanila tama pa rin sila. Kasi yan o yung pananaw nila. 'Di ba? O lagi silang tama Tapos tayo yung ginagawang villain. Tayo ho yung ginagawang kontrabida sa kwento nila. Anong laban ng maliit na barko natin dyan? Sa napakahaba-haba nilang barko. Di ba naman? Minsan Sasot, utak na lang utak na lang. Ang lalim ng IQ mo, alam ko yan, mataas yung IQ mo, matalino ka, pero minsan sa sobrang talino mo, nagiging bobo ka. Promise.
Simple na lang yung logic dito. 'Di ba? Masyado mong pinapagana yung utak mong pro-China. Anyway, China's Coast Guard has said the Philippine Coast Guard vessel deliberately steered up trouble ahead of collision with Chinese boat in South China Sea on Sunday. So the Philippine Coast Guard vessels 4409 deliberately steered up trouble in reverse in a premeditated manner. So, tayo pa daw ho yung bumaliktad sa istorya. So, slightly scratching against the starboard side of a Chinese fishing vessels at 8:13, it said the malicious collision heated up the situation. So, malicious na naman. Kagaya ng issue dun sa reclamation. Ano yung sabi nila? 'Di ba, wag daw tayong masyadong madrama. Political drama lang naman daw ho yung lahat ng ito. Tapos ito naman, malicious collision. Na kumbaga pinapalaki daw natin yung issue kasi tayo naman daw yung nagsimula. Abay, gunggong. 'Di ba? Gunggong. Hindi naman kami pinanganak kahapon. 'Di ba? Hindi naman kami bobo. Maliit lang ang bansa namin. Pero hindi utak talangka. Hindi bobo yung ibang mga tao dito sa Pilipinas. Maliban na lang kay Lasas. Kasi talaga, literal, jutang gine na yung mga yan. Diba? Lakas ng tama. Lakas talaga ng tama, guys. Ang lakas. Well, sinabi ko naman to sa inyo kanina pa na wala talaga tayong magagawa dyan. Kasi narrative talaga nila na pagmukain tayong masama. At saka in the first place, bakit sila nandyan? Yun yung tanong dyan. Bakit sila nandyan? Yan yung pinaka-main question. Diba? Atake kayo ng atake sa amin. In the first place talaga, ang tanong dito, bakit kayo nandyan? Within 200 nautical miles, amin yan. Teritoryo yan ng bansang Pilipinas. Halo ka? Earlier at 6:14 a.m., a Filipino yacht, in spite of repeated warnings, intentionally crossed the bow of the Coast Guard ship 5203, which was under normal law enforcement navigation in an unprofessional and dangerous manner, resulting in a minor collision. Both incidents occurred near Renai Hayao in China's Nasha, Cundao. Yan yung tawag nila dyan. So, the Philippines' action are a serious violation of, oh my God, of the International Maritime. Gago! Bobo! Tingnan nyo, walang bansang umagri sa kanila. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung mga other side of the countries natin. Kung ano yung comment. Yan o. US, Canada, condemn collision of Chinese ship with the Philippine vessels near in Ayungin Shoal. Tayo ho. Diba? Yung panig ng mga taga-ibang bansa nasa atin, hindi sa kanila kasi kitang-kita naman. Ano yung sabi ng ng spokesperson ng ambassador ng US? US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, said, US condemns this latest disruption of a legal Philippine resupply mission to Ayungin Shoal that have put the lives of Filipino service members at risk. So, we stand with our friends, partners, allies in protecting Philippine sovereignty and in support of a free and open Indo-Pacific. May kumampi sa inyo mga Chekwa. Wala. Diba? Canadian Ambassador naman, sabi ni Hartman Ottawa, also stand in fully unity with the Philippines in defense of its territorial integrity and the upholding of international law. So, in strongly worded statement, the Canadian Embassy said China's action within the Philippine Exclusive Economic Zone are unjustified. Tapos ngayon, kami pa tong ginawang masama. Wala kwento nyo yan. Malamang kami masama dyan. Ano yung sabi nila? Kami daw yung lumabag sa batas. The Philippine action are a serious violation of international maritime laws. Diba? Hindi ba naman gago?
Sipin nyo, ang liit-liit ng barko ng resupply mission boat ng Pilipinas versus sa napakalaking Chinese Coast Guard na to. Oh, logic na lang. Sinong tanga? Ang maliit kami, tas babanggain namin kayo, di nategi kami ng maaga dyan. Bubo. Kakagigil. Ay, nako. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.